we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Sa gunsong pagulan ang nasinati sa Davao Oriental sukad pa sa miaging adlaw nga naghatod og pagbaha sa nagkariang lugar sa probinsya. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban nga manukad sa Mati City sa Davao Oriental. Jandy. Sara, natumbahan og dakong punuan sa kahoy ang usa ka SUV nga dunay 3 ka tawo nga sakay samtang nagbiyahe sa Lupon, Davao Oriental. Gawas niini, daghang mga lugar usab sa probinsya ang apektado tungod sa baha ug landslide. Gipaspasan og putol sa mga volunteer kining nalukat nga dakong punuan sa kahoy bandalas 11:30 Miyerkules sa buntag. Human mihumok ang yuta tungod sa way puwas nga pagulan. Natumbahan pa gyud ning SUV samtang nagbiyahe. Sumala sa driver kinsa wala na miyatubang sa kamera, sakay niyang yang inahan og helper nga ihatod unta sa poblasyon kay nagbaha na sa ilahang barangay sa Kabadyangan, Lupon, Davao Oriental. Dihang kalit natumba ang kahoy sa ilang sakinan. Maayo na lang wa sila maunsa. Sa inyo makita tibuok ka dalan gyud ang nalukop ni ining natumba nga punuan sa Talisay dinhi sa Barangay Korporasyon sa Lupon, Davao Oriental. Gani gitabangan na sa mga volunteers, ingon man sa mga personahe sa MDRRMO ang clearing operation, partikular na ang pagputol-putol ni ining dako nga kahoy. Ibutang na nila dinhi sa payloader aron nga hingpit na gyud nga ma-clear ang area. Asa unta mo padung? Dulong ta may kukurnon, ma'am. Kaya doon to namang ugangan po na ko kasi nabahaan po. Oh. Nahan. Saon man ni ron? Lato na mo kano sa mo. Medyo lalom na ang tubig ito, na stranded mi aning natumba ng lubi, akaning kahoy. Ako ba na ako asawa? Paabutan niya naman maablihan na. Kay ako na isa akong gangan na rito Wala ilaing alternative. Baha po, ma'am. Wala pa gani nahuman ang clearing operation. Sus, timing nga. Duna na sa laing punuan sa kahoy ang natumba. Sumala ni Konsehal Bong Ranieses, pipila ka lugar sa mga barangay na sab ang gibaha sa Lupon. Lakip dinhi sa Purok Banganga sa Barangay Korporasyon sa Mong Lungsod. Human milapaw na ang Sumlog River. Last January 18, so naadyoy magmagahi nga mga lumulupyo, ma'am, nga ana na sila tawag og responde nga dili na sila makalihok. Gipabakwit na po ang mga taga Purok 12, Poblasyon Governor Generoso. Apektado sab sa baha ang taga Sitio Papag sa Barangay Poblasyon Caraga. Gilunupan sab ang dalan sa Barangay Dahican ug Madang sa Mati City, Davao Oriental. Sa lungsod sa Caraga, midahili sab ang yuta sa Binugtuan, Barangay Santa Fe ug sa Barangay Santiago. Mibigay sab digbahin sa tulay sa PM Subricari tungod sa kusog nga bulog sa sapa. Sukad kagahapon, missing gihapon ang magsuong Roger 27 anyos ug Michael Gambong 19 anyos nga gituuhang natabunan sa midahili nga yuta sa Barangay Panlaisan, Pichon, lungsod sa Caraga. Sumala ni Davao Oriental Provincial Information Officer Karen Deloso, duna kunoy nakakita sa duha sa lugar una naglandslide. Wala pa gipadtuan ang lugar sanglit delikado pa kaayo. Sa kinatibukan, ana-ana sa 597 ka magbanay ang apektado sa baha sa probinsya sa Davao Oriental.
Sara, kadaghanan sa mga apektadong residente nagtener sa karon sa mga evacuation centers sa Davao Oriental. Ilabi pa nga nagpadayon paghihapon ang kusog nga paguwan sa tibuok probinsya. Wala pa sila exact figure as to kung pila gyud ang kinatibuk ang danyos kay padayon pa ang ilahang consolidation. Pero daghang mga tulay ug karsada ang nangaguba tungod niining way puas nga paguwan. Pahimangno sa provincial government nga ugaling pabakwiton o ipahikling ang mga residente mutuman gumikan alang gihapon kini sa ilahang kaluwasan. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Sa nasinating pag-ulan sa Davao City, gipaandam na ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Councils sa pagresponde. Ilabi na sa mga lugar nga duol sa kasapaan nga anaa na sa alert level ang tubig. Ano ang report ni Argil, relator. Tungod sa sagunsong pag-ulan ug base na sab sa heavy rainfall warning sa Pag-asa, gimando sa Davao CDRMO ngadto sa matag BDRMCs og volunteer groups nga maglusad og rekorida og hugot nga i-monitor ang kasapaan. Alas 9:30 sa buntag kaganina, ana sa alert level ang Lipadas River sa Bangkas Heights. Busa, gimanduan sab ang BDRMCs nga ipaandam na ang mga komunidad ug ang evacuation areas. Ang mga personahe sa BDRMC sa Bagoa Playa naka-standby sanglit usa sa gigikanan sa tubig baha sa ilang lugar ang Lipadas River. So karon sir ginamonitor na mo ro ng sapa. So karon ang ato ang sapa na paman sa code green. Then gapaabot mig advice sa APO in case of any changes sa tuang sapa o paspas sa pagsaka sa tubig sa sapa. Hinoon, walay na monitor ang CDRMO nga kasapaan nga milapaw ang tubig. Busa, walay na sinating dakong pagbaha sa syudad. Apan alas 12 sa udto, miabot sa critical level ang Talomo River sa Tugbok proper. Alert level sab ang Davao River sa Barangay Tamugan. Giabisuhan na sab sa Coast Guard ang mga mananagat ug dunay gagmay sa kayang pandagat sa Davao City nga magbantay sa lakat sa panahon. Samtang, gisuspende sab sa Davao City LGU ang klase sa tanang tulunghaan ug trabaho sa government offices karong adlaw. Hinoon sa area sa Coast Guard Davao Occidental, suspendido na ang biyahe sa tanang sakayang pandagat gikan og padulong sa Sarangani, Davao Occidental, paingon sa Balangunan, Jose Abad Santos o General Santos City. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil, relator para sa One Mindanao. Gihagit ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga magpa-drug test sila. Kini agig tubag sa pahayag ni House Speaker Martin Romualdez nga pamatud-an ni kanhi Presidente Duterte ang akusasyon niini nga nagagamit og illegal nga droga ang Pangulo. Ato ibalik si Argil, relator. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park, magpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Kini ang hagit ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ngadto kang Presidente Bongbong Marcos. Human gisulti ni House Speaker Martin Romualdez nga magpagawas og pruweba ang kanhi Presidente sa akusasyong nagagamit matud pa og illegal nga droga ang Pangulo. Since at the beginning of his term, it is going around the country at alam ninyo na ganun ang biruan. Huwag na tayo magbulahan. Pangutana pa sa kanhi Presidente kay Presidente Marcos. Bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa presidency? Bakit ka napag-rehabilitate doon? Among ipaningkamutan nga makuha ang pahayag sa Malacañang labot ni ini. Gitubag sab ni Duterte ang banat ni Presidente Marcos labot sa paggamit matud pa sa kanhi Presidente og fentanyl. Sumala ni Duterte tungod kini sa disgrasya sa motor. Pipila ka bulan una nagsugod ang kampanya pagka-presidente ni atong 2016 kung asa nakahiagom siya og injury sa iyang spine. Gitambagan niya si Presidente Marcos nga magbasa labot sa fentanyl. Fentanyl is a medical thing.
It eases up the pain. Ngayon, yan nilalagay yan para to ease the pain. Pero nung na-opera na ako, okay na ako. And that was about 8 or 7 years ago. Gibutyag sab ni Duterte nga doon na matud pa'y miyembro sa kabinete sa Pangulo nga kauban ini sa paggamit og illegal nga droga kaniadto. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko at tao dumadala dyan sa Malacanang. Body-body mo yan sila. Gibanatan sab sa kanhi presidente ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA human gisulti sa ahensya nga wala sa ilang drugs watch list si Pangulong Marcos. Itong mga PDEA na itong mga na to. Sino ba nung gagawang PDEA magbigay ng... Ikaw ang PDEA magbigay. Sir, ito yung record mo doon sa narco. It is natural that they will refuse to give it to you. Wala daw niya gidawat ang listahang gipresenta kaniya sa PDEA kaniadto apan ipapangita niya kini karon og i-release sa publiko kung madawat niya kini. Sa isgutan ng charter change, sumala sa kanhi presidente sa Republican presidential type nga gobyerno, mahimo matud pa nga Prime Minister si Speaker Romualdez ug mahimong ceremonial president si Pangulong Marcos. Isulod matud pa ang anak sa Pangulo sa higayong hinog na kini. Ferdinand Marcos, wag mong gawain yan kay pumalpak kayo dahil dyan. You are not doing anything to redeem your name. Doon na sabsiyay panawagan labot sa issue sa International Criminal Court o ICC. Sir, bitawan mo yung ICC. Wag mo akong tulungan dyan. Ako na ang bahala. Kasi pag mag-Mindanao State na, si Alvarez na magtago sa akin dito sa Mindanao. Nanawagan sab ang kanhi presidente sa mga taga-suporta sa Marcos Duterte nga dili mag-away. Huwag kayong mag-away kasi hindi man kami nag-aaway ni Presidente Marcos. Sinasabi ko lang sa kanya, huwag kayong pumasok dyan. Kung hindi niya ituloy, happy days are here again. Huwag lang yan kasi hindi talaga pwede sa Pilipino. Yan para kasi pangpahaba nila. Makuntinto ka na lang. Enjoy the remaining years of your presidency. Let me state this again and again and again. Si Marcos, mabait na tao. But the problem is, yung ideas ba na lumalabas? Asawa niya, pati kay yung pinsan niya. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Origil Relator para sa One Mindanao. Usa ka Philippine tarsier ang gibuhian sa Kalasangan human kini napalgan sa usa ka umahan sa Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte. Napalgan namong tarsier sa residente nga si James Elnar samtang nagatiman siya sa iyang umahan sa sitio Jupiter, Barangay Venus, Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte. Gilayon niini gi-turnover ang mong mananap ngadto sa Senro Pinyan o gipaubos sa health assessment sa technical team. Diyang nasuta nga anaa kini sa maayong kahimtang. Gibuhian kini sa Kalasangan sa Mount Sinai sa Zamboanga del Norte sa tabang sa managlahing ahensya sa DENR. Matud sa DENR 9, nalakip ang Philippine tarsier sa threatened species subay sa Administrative Order 2019-09 kundi updated National List of Threatened Philippine Fauna and their categories. Busa giawag sa DENR ang publiko nga ugaling makakita og susamang hayop, gilayong i-report kini sa ilang buhatan. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka cargo vessel ang nasangyad sa baybayon sa Pantalan sa Lugait, Misamis Oriental. Samtang barge, tugboat ug dredger nga napadpad kaniadto sa baybayon sa Opol, Misamis Oriental hangtod karon wala pa makuha. Ani ang report. Gikumpirma sa Philippine Coast Guard District Northern Mindanao nga usa ka cargo vessel ang napadpad sa shoreline
sa Purok Salimbal, Lugait Port sa Lugait, Misamis Oriental. Sigon sa investigasyon sa Coast Guard, nga anaa sa lawod ang mong barko samtang nagdiskarga og nadala kini sa balod ug hangin nga napadpad sa baybay. Ang tabo ato sa maong vessel is na nitry siya og pahawa sa yang position, yang current anchorage. So supposedly mo balin siya glayang lugar para so pangikusog man ng hangin, but sad to say na siya naunahan siya sa kusog ng hangin ug kusog nga balot mo na napadpad siya sa asa sa current location karon sanglit galisod nga madala pabalik sa lawod ang mong cargo vessel at dunay posibilidad nga i-salvage kini. Ginahulat pa sa Coast Guard ang pagkuha og salvage permit sa tag-iya sa barko. Nag-conduct ta dito og monitoring, and then ang ato sang Maritime Environmental Protection Unit Northern Mindanao ni-conduct sa mga shoreline o coastal patrol to tanawon kung nabay oil spill nga naitabo or wala. But so far wala raman. Samtang ang barge, tugboat ug dredger nga unang nabalita sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga misadsad sa baybay sa Upol, Misamis Oriental epekto sa shearline sa niaging semana. Karon anaa gihapon ang maong barge sa baybay ug anaa nahimutang duol sa tulay nga gasumpay sa Cagayan de Oro City ug West Gabahin sa Misamis Oriental. Gani kung lantawon, mas misamot pa ang kahimtang niini. Kung kaniadto kining barge, ingon man kaning dredger og tugboat, anaa pa dito sa medyo lawom nga bahin. Apan tungod sa epekto na sab sa sagunson nga kusog nga balod, inubanan pa sa kusog nga hangin, mas nadala pa sila dinhia ngadto sa kabaybayunan. Sigon sa Upol LGU, padayon ng ilang monitoring sa mong barge uban ng Philippine Coast Guard. Gani ila na kining gihikot aron masiguro nga dili mo bangga ang mong barge sa tulay. Nakikoordina na sab sila sa buhatan sa marina aron mapatawag ang management sa mong barge aron kuhaon na kini sa baybay. Kay hangtod karon dili makontak ang ilang opisina para mapugos gid sila og atubang. Ang marina na ang nagpadala og show cause order sa ila para tumagon na nila og ilang sulbaron o ilang kakuhan sa pag-pull out na. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nakurat ang mga residente duol sa usa ka kapilya sa Cagayan de Oro City diyang napuno og aso ang ilang palibot. Kini tungod di ay sa nakaplagang smoke grenade nga nakita sa usa ka mason nga nagtrabaho sa mong kapilya. Ani ang report. Kini si Tatay Nicolas Tangan, 59 anyos, caretaker sa Senior San Vicente Ferrer Chapel sa Corales Extension, Barangay Puntod, Cagayan de Oro City. Siya ang aksidenteng nakakita sa usa ka giingong granada samtang gatrabaho sulod sa mong kapilya. Matud niya, samtang gapala siya sa mga balas nga isagol sa semento sa ilang ginatrabahong flooring sa kapilya, aksidente niyang nakita ang giingong granada. Ako na siyang gipunit kay dilim sa puthaw. Marang sa bato sa dagat ba, gumikan sa dagat sisi niya. Ang sisi niya akong gilaksi isa, tanaw na napabay sulod, buhi pa ba na ba? Wala naman di, pagkaan ako, wala say sulod. Akong giitsa, pagkaitsa, naigo sa mo na ito, na-explode din siya. Ang simpleng pagpanarbaho ni Tatay Nicolas sulod diri sa kapilya nabulabog human nga iyang nakaplagan ang usa ka smoke grenade diri sa may balas nga area. Og sanglit, wa niya mailhan nga usa kini ka granada, iya kining gilabay diri sa may batuan. Rason nga mibusikad. Gani, makita pa nato ang pipila ka mga nahibilin nga aso diri sa may balas nga area. Tungod sa tumang nerbiyos, dali silang nanawag og kapulisan. Paspas nga niresponde ang mga personal sa Police Station 5 Puntod uban ang Explosive Ordnance Division sa Cagayan de Oro City Police. Ilang gisuta among granada nga gitabunan og balik og balas og gibasa na sab og tubig sa mga residente. Gamit mo ni vintage, no? Vintage bomb gingon sa mga IUD. Na-consider na panahon pa sa World War II. Tumang kabalaka ang gibati sa mga residente sa lugar, hinungdan nga gipasabot sila sa kapulisan. Basically, dunay tension pero na-control man sa itong mga kapulisan o labi na sa IUD, i-explain o maayo sa mga kaigsona na ito, no? Labi na diya sa Corales Extension.
nga maong nakalutan nga smoke grenade nga way angay kabalakan. Nagkuha na siya, nag-create na siya no, baga nga aspo. Lagi pasalamat ug dako pud sa among patron nga si Senior San Vicente nga dili gid siya bam ang nalabay nako. Ana-ana sa kustodiya sa EOD ang maong vintage smoke grenade o gipailawom sa laboratory test. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Tungod sa way puas nga pag-ulan, gimanduan ang mga residente sa pipila ka lugar sa Davao City nga mubakwit na tungod sa padayong pagsaka sa level sa tubig sa pipila ka sapa sa syudad. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sa rasukan pa kagahapon, wala nagipuas ang pag-ulan sa tibuok Davao City ug niresulta na gani karon sa street flooding nga nasinati sa syudad ingon man pagsaka sa level sa tubig sa kasapaan. Ato makita karong hapon dinhi sa may mga diversion road ang huot nga dagan sa trapiko. Kung asa hinay ang movement sa mga sakyanan kay lagi nakasinati ng street flooding ang lawom nga parte sa dalan. Samtang as of 3:49 karong hapon base sa monitoring sa Davao City CDRMO ana na sa code red nga buot pasabot critical level ang Davao River partikular sa barangay Tamugan. Busa gipatuman na sa barangay ngadto sa mga residenteng nahimuyo duol sa river system ang mandatory evacuation. Gipatingog na sab ang citywide siren sa ikatulong alarma aron ipahibalo sa mga residente nga kinahanglan na silang mubakwit. Ana na sab sa critical level ang Talomo River partikular sa barangay Talomo proper. Busa giabisuhan na sab ang BDRMC nga magpatuman og pabakwit sa mga residenteng duol sa sapa. Lakip sab sa gibanduang magpatuman og preemptive evacuation ang mga nahimuyo sa Purok 2A ug 7C sa Barangay Bunawan, sanglit ana sab sa critical level ang Bunawan River. Sara sa karon ing ani ang dagan sa trapiko no og hinay-hinay lang gayud labi na sa mga motorista sanglit danlog sab ang dalan tungod kay basa kaayo no sa tungod sab sa pag-ulan. Sa karon ang abiso sa ato ang mga otoridad ug galing dunay mando nga preemptive evacuation o mandatory evacuation mosunod gayud aron malayo sa disgrasya ug malikayan sab nga dunay maangin ug galing dunay mga landslide nga mahitabo. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Padayong ginamonitor sa pag-asa ang low pressure area sa gawas sa Philippine Area of Responsibility kung asa ang trough o extension ini ang magdala og mga pag-ulan sa Mindanao. Ulahing nasiplatan ang LPA sa gilayong 225 kilometers southeast sa General Santos City. Sumala sa pag-asa nagpabiling ubos ang tsansa niini nga mahimong bagyo ug wala kini gipaabot nga mosulod sa PAR. Apan paday magpaulan ang trough o extension sa LPA sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao ang ulanon. Makasinati og kusog nga mga pag-ulan sa Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ug Soc-Sargent. Samtang nagpagawa og gale warning ang pag-asa kung asa nagpahimangno kini nga sa mga dagko nagpahimangno kini kalabot sa mga dagko nga balod ug delikadong maglawig sa Eastern Seaboard sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Arestado ang usa ka pulis ug 5 ka kaubanan niini human naharang sa checkpoint sa Zamboanga City nga adunay kargang kinarton nga mga smuggled nga sigarilyo. Police Regional Office 9 gikadismaya ang pagkalampigit sa ilang personahe. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Naharang sa checkpoint sa Marine Battalion Landing Team 11 sa Kabatangan, Zamboanga City ang duha ka SUV human na matikdan ang mga karton nga sulod sa sakyanan. Dihang giablihan, napuno og 20 ka mga karton sa illegal nga sigarilyo ang mga sakyanan. Sumala pa, moabot sa 720,000 pesos ang balor niini sa maong mga smuggled nga sigarilyo. Ang kaso kasi po, pina-offer natin sa Bureau of Customs and then yung Bureau of Customs po ang magpa-file ng case laban sa kanila kung talagang may violations po. Sakay sa maong mga sakyanan ang 3 ka babayi ug 2 ka lalaki. Apan, kauban usab niini ang usa ka aktibong pulis sa Zamboanga City Police Station 11 nga nailhang si Police Staff Sergeant Nazir Alfaro. Kinsa usa sa nagmaneho sa 2 ka sakyanan.
Gikadismaya sa Police Regional Office 9 ang pagkalambigit sa ilang personahe sa maong iligal nga binuhatan. Gawas sa kasong ipasaka kanila sa BOC, mag-atubang sab sa kasong administratibo ang maong pulis. As far as Police Regional Office 9 is concerned, ang pinaka ginawa po natin is nakatutok po tayo sa administrative case laban dito sa ating personal po. Patuloy pa rin po ang ating internal fencing activities. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Arestado ang usa ka lalaking motorista ato sa checkpoint sa Ampatuan, Maguindanao del Sur tungod sa paghupot og eksplosibo ug armas nga walay igong dokumento. Sumala sa CIDG bar nakuha gikan sa suspect nga si alias Giadzali ang duha ka mga granada ug usa ka .45 caliber pistol atol sa ilang gipahigayong intelligence-driven and surveillance operation sa Barangay Kabingod, Datu, Saudi sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Sumala sa otoridad, ilang matud pang nasiplatan ang dala nga pusil sa lalaki, dihang ilang gikapkapan ang lalaki na recover kini kaniya ug duna sab kini dala nga duha ka granada. Wala kini napakita nga dokumento, busa dali kini gidakop. Sumala pa, residente rasab sa lugar ang dinakpan. Pasakan og kasong illegal possession of firearms and explosives ang maong suspect. Init ang dula alang sa championship sa NCAA Season 99 Beach Volleyball Tournament sa Subic, Zambales. Ang midaog atong Siron pinaagi nining report. Exciting ug kulbahinam ang championship sa NCAA Season 99 Beach Volleyball Tournament nga gipahigayon sa Subic, Zambales. Dikit ang dula sa University of Perpetual Health System Dalta Altas, tali sa Mapua University Cardinals sa Beach Volleyball Men's Division nga milungtad hangtod sa ikaduhang set. Human nagpakitang gila sa ilang spikes ug blocking ang Altas team captain nga si Louie Ramirez, nakuha pagbalik sa defending champion UPHS Dalta Altas ang kadaugan sa final score nga 21-13. Malakas yung pakiramdam namin na kaya-kaya namin mag-champion. Nagkampiyon sab sa Women's Division ang Colegio de San Juan de Letran Lady Knights batok sa San Beda University Lady Spikers sa score nga 21-16. Ang Lady Knights nagpagawas og spikes kung asa nabuslutan ang depensa sa Lady Red Spikers nga migukod na unta sa second set. Sabi po sa amin, one game at a time lang po kami, tsaka mag-enjoy lang po sa loob ng court. Sinagalan po namin every game, tsaka tinrabaho po lahat-lahat ng game. Sa Junior Men's Division, ang EAC Brigadiers ang nakakuha sa kampyonato batok sa LPU Junior Pirates sa score nga 15-10. Strategy pa rin po, then teamwork, enjoyment. It was a success and we're thinking of putting a girls division next year. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.